Kabanata 56-60, anak ni Brother Gaojiong. Bagamat medyo naguluhan si Yang Yian sa abnormalidad ni Wang Masheng, sumagot pa rin siya, Yang Gaojiong ang pangalan ng tatay ko. Nang matapos magsalita si Yang Yian, si Wang Masheng ay nagsimulang manginig sa buong katawan, at sinabi sa kanyang asawang si Li Jia sa tabi niya, Orderly. Dalhin mo rito ang aking bag. Nag-aalala ang mukha ni Li Jia, at mabilis niyang iniabot ang isang itim na portfolio kay Wang Masheng. Kinuha ni Wang Masheng ang briefcase at sinubukang i-zipper ito, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay ng ilang beses at hindi niya mabuksan ang zipper. Ang anak niyang si Wang Zongren na nakaupo sa tabi niya ang lumapit at nagsabi, Tatay, hayaan mo akong tulungan ka. Tinulungan niya itong buksan ang zipper ng briefcase. Pagkatapos ay naglabas si Wang Masheng ng isang brown na wallet na may nanginginig na mga kamay, kumuha ng litrato, at inilagay ito sa harap ni Yang Yian na may nanginginig na mga kamay at sinabing, Bata, kilala mo ba ang taong nakalagay? Naantig din si Yang Yian sa sandaling ito, at kinuha ang larawan. Ang nasa larawan ay mukhang isang binata na nakauniporme. Matapos makita ang larawang ito, ang kanyang puso ay kumirot ng hindi maipaliwanag, dahil ang larawang kinuha ni Wang Masheng ay ang kanyang ama, si Yang Gaojiong. Bagamat mahigit 10 taon nang nawawala ang kanyang ama, may kahalintulad na larawan sa bahay, na inilagay sa isang glass frame ng kanyang lola, na siyang magpupunas at tumitingin dito araw-araw. Kaya nakilala ito ni Yang Yian sa isang sulyap bilang larawan ng kanyang ama noong bata pa siya. Hindi lang niya maintindihan kung bakit may larawan si Wang Masheng ng kanyang ama. Hindi kaya teammate siya ng kanyang ama. Bagaman pinag-iisipan niya ito, sumagot pa rin si Yang Yian, ito ay larawan ng aking ama. Tiyu Wang, paano ka nagkaroon ng litrato ng aking ama? Kailan? Narinig ni Wang Masheng ang sagot ni Yang Yian, umupo siya sa upuan, namumula ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanyang asawang si Li Jia, ang matandang Li ay anak ni Brother Gaojiong, siya ay anak ni Brother Gaojiong, si Yian ay anak ni Brother Gaojiong. Sa sandaling ito, ang bibig ni Wang Masheng ay medyo hindi magkatugma, at siya ay nanginginig sa pananabik. Umupo si Li Jia na may pulang mata, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabi, ito ay isang magandang bagay, huwag matuwa, ang iyong presyon ng dugo ay tataas muli. Marahil ay gumana ang kaginhawaan ng kanyang asawa, huminga ng malalim si Wang Masheng, lumingon at nanginginig na hinawakan ang mga kamay ni Yang Yian at sinabing, Anak, kami ng iyong ama ay magkatuwang sa buhay at kamatayan. Ikaw ay anak ni Yang Gaojiong, iyon ay, ang aking anak, si Wang Masheng. Tumingin si Wang Masheng kay Yang Yian. Sa sandaling ito, habang tinitingnan niya si Yang Yian, mas kamukha niya ang kanyang kakampi na si Yang Gaojiong, at mayroon siyang 7 punto ng kanyang anino. Sa sandaling ito, ang mga iniisip ni Wang Masheng ay napunta sa mahigit 20 taon na ang nakalilipas, noong siya ay sumali pa lamang sa koponan. Sa panahon ng pagsasanay, isang malakas na binata mula sa Hilagang Kanluran at siya ay bumuo ng isang kapatiran sa isang 5 kilometrong weighted na pagsasanay upang makipagkumpetensya para sa unang lugar. Naaalala ko pa na wala sa kanilang dalawa ang nakumbinsi ng isa. Sabay silang nakarating sa finish line at sabay na napahiga sa lupa. Sinabi niya sa kanya, ang pangalan ko ay Yang Gaojiong, na tapat sa bansa. Ang pangalan ay ibinigay ng aking pangalawang tiyuhin. Nag-training din siya. Ang pangalan ko ay Wang Masheng, mula sa Yancheng. Mula sa sandaling iyon, ang dalawa ay naging magkasosyo, nakikipagkumpetensya sa isa't isa, natitised sa lahat ng paraan, at pumasok sa misteryosong koponan ng Kyushu. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, pumunta sila sa hangganan ng kanlurang rehiyon para magsagawa ng misyon. Sa isang poplar forest na kilala bilang Death Desert, napalibutan sila ng kaaway. Matingkad pa rin ang sitwasyon sa panahong iyon. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, nagmamadaling lumabas si Yang Gaojiong kasama ang 2 kapatid upang makaakit ng firepower upang makabili ng oras para sa kanya at sa koponan. Sa huli, naakit nila ang firepower ng kalaban, ngunit hindi nila inaasahan na ang hindi inaasahang Death Desert ay biglang bumuhos ng buhawi. Matapos huminahon ng hangin at mga alon, hindi na muling natagpuan ni Wang Masheng si Yang Gaojiong, at maging ang kalaban ay nawala ng walang bakas. Masasabing kung wala si Yang Gaojiong, walang Wang Masheng ngayon. Pagkatapos, ginamit ni Wang Masheng ang kapangyarihan ng kanyang pamilya sa unang pagkakataon mula noong nagsimula siyang magsanay, at gumamit ng malaking dami ng lakas tao upang hanapin si Yang Gaojiong sa disyerto. Naghukay siya ng 3 talampakan ng lalim, ngunit wala siyang nakitang buhay o patay. Tuluyan na siyang nawala. Matapos maghanap ng 1 buong buwan, kinailangan niyang sumuko, iniisip na si Yang Gaojiong ay inilibing ng malalim sa disyerto ng isang buhawi sa disyerto. Nang iulat ang balita sa pamilya ni Yang Gaojiong, ipinaalam din ng team ang katotohanan na nawala. Sina Wang Masheng at Yang Gaojiong ay magkakasama at magkakapatid sa buhay at kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng anak. Dahil dito, mapait na ngumiti si Wang Masheng. Magkakilala ang dalawa sa loob ng maraming taon.
Dahil ipinanganak siya sa pamilyang Wang ng Yancheng, hindi niya sinabi kay Yang Gaozhong ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at hindi siya nagtanong tungkol sa mga pangyayari sa pamilya ni Yang Gaozhong. Matapos mawala si Yang Gaozhong sa disyerto, gustong bisitahin ni Wang Masheng ang pamilya ng dati niyang teammate, ngunit namatay si Yang Gaozhong dahil sa kanya, na naging dahilan para hindi malaman ni Wang Masheng kung paano haharapin ang kanyang pamilya, kaya sa paglipas ng mga taon, tahimik lang siyang nagpadala ng pera sa pamilya ni Yang Gaozhong. Natatakot din siyang isipin ang mga pangyayari sa pamilya ng dati niyang kasamahan at hindi na nag-imbestiga. Hindi niya alam na si Yang Gaozhong ay nagsimula na ng pamilya at nagkaroon ng mga anak. Palagi siyang nagkasala kay Yang Gaozhong. Pagkatapos niyang mawala, ibinuhos ni Wang Masheng ang lahat ng kanyang lakas at binuo ang Qinglong Guard na may mga merito sa militar, dahil nang makipag-chat siya kay Yang Gaozhong, napag-usapan niyang bumuo ng isang espesyal na koponan sa hinaharap, na siyang pangarap nilang dalawa. Upang makaligtaan ang kanyang mga dating kasamahan sa koponan, si Wang Masheng ay nagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Sa wakas, 3 taon na ang nakalipas, nag-apply siya para sa pagtatatag ng Qinglong Guard. Matapos maglaan ng oras, sa wakas ay nagpasya siyang harapin ang katotohanan at maghanda upang bisitahin ang kanyang dating mga kasamahan sa koponan. Sa pagkakataong ito, ang isa ay ang samahan ng kanyang anak na magpahinga, at ang pangalawa ay ang pagpunta sa bayang kinalakan ni Yang Gaozhong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Yang Yiyo, na anak pala ng kanyang kapatid. Habang si Wang Masheng ay nasa sabik, naisip niya sa kanyang sarili na ito ang espiritu ng kanyang kapatid sa langit. Nang makita si Yang Yiyo, lalo siyang nakonsensya kay Yang Gaozhong. Bakit hindi niya tinanong kung may pamilya na siya noon? Kung alam niya, pupuntahan niya ito ng mas maaga. Ang batang ito ay malamang na nagdusa ng maraming. Naalala ni Wang Masheng na may pananabik na 20 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya alam na mas nasa sabik si Yang Yiyan sa sandaling ito. Sa kaibuturan ng puso ni Yang Yiyan, ang mga kapakanan ng kanyang mga magulang ay palagi niyang pinag-aalala. Lalo na ang kwento ng kanyang ama na si Yang Gaozhong, naaalala pa rin niya ito ng malinaw. Noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang, ang kanyang lola ay humawak ng isang abiso mula sa koponan at umiyak na parang natuyo ang kanyang buong katawan. Noong bata pa siya, wala siyang kakayahang alamin ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Ngayong nakapagtapos na siya ng kolehiyo at kumita ng pera, nagpasya siyang alamin ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Pero hindi niya inaasahan na bigla niyang makikilala si Wang Masheng, nakakampi pala ng kanyang ama ngayon. Paanong hindi masasabik si Yang Yiyan? Sa wakas, maaari siyang makipag-ugnayan sa isang taong nakakaalam tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama, at siya ang kanyang kasamahan. Sa pagtingin kay Wang Masheng, medyo namamaos ang boses ni Yang Yiyan at sinabing, Tito Wang. Paano nawala ang aking ama? Anong team siya? Bakit hindi nalaman ng lola ko noong tinanong niya ito? Nagising si Wang Masheng sa mga salita ni Yang Yiyan, at bamantong hininga, anak, hindi ordinaryong gwardya ang iyong ama. Siya ang nagtatag ng Jiushou Qinglong Guard. Lahat ay kumpidensyal. Ang kwento ay kailangang magsimula sa mahigit 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi ni Wang Masheng kay Yang Yiyan kung paano sila nagkakilala ng ama ni Yang Yiyan at kung paano siya nawala. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nalaman na ni Yang Yiyan ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Hindi maipaliwanag, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang puso. Nawala ng tuluyan ang kahihiyan na napapagalitan na walang ama o ina kapag nag-aaway na bata. Maliban sa isang ina na kinasusuklaman niya sa kanyang puso, ang nananatili ay walang katapusang pagmamataas. Ipinagmamalaki ng pagkakaroon ng isang mahusay na ama, sinabi ni Wang Masheng na ang kanyang ama ay isang bayani ng mga tao. Sa kasamaang palad, matapos marinig na ito ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama, naisip din niya na maaaring namatay ito sa disyerto mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang mga buhawi sa disyerto, natutunan niya mula sa mga libro, ay napaka-nakakatakot na natural na puwersa. Ang mga buhawi ay kadalasang may malaking mapanirang kapangyarihan saan man sila dumaan. Naisip din niya na ang kanyang ama ay dapat na inilibing sa ilalim ng disyerto sa pamamagitan ng isang buhawi. Sa pag-iisip na dalhin si Lola sa pagsamba sa hinaharap, at unawain ang kanyang nais, alam ni Yang Yiyan na ang pagkawala ng kanyang ama, ang Lola at siya ay nakabaon ng malalim sa kanyang puso, at ito ay palaging masakit. Pagkatapos ay nagtanong din si Wang Masheng ng detalyado kung paano nabuhay si Yang Yiyan at ang kanyang Lola at kapatid na babae sa mga taong ito. Nang sabihin ni Yang Yiyo na siya ay nagtatrabaho ng part-time para kumita habang nasa kolehiyo, hinampes ni Wang Masheng ang mesa at tumindig at sinabing mamamatay tao, sa nakalipas na 10 taon, sapat na ang pensyon ng team para makapag-aral kayo ng iyong kapatid na babae sa kolehiyo. Hindi ba ang lokal na pamahalaan ang namahaji ng perang ito sa iyo? Kabanata 57, Inner Shock. Naramdaman ni Yang Yiyo ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Wang Masheng sa sandaling ito, at nagulat din siya.
Mayroong isang sipi sa Tangju fulfills his mission na nag-uusap tungkol sa galit ng isang karaniwang tao at sa galit ng isang emperador. Sinabi ng hari ng Qin, ang galit ng isang emperador ay mag-iiwan ng milyon-milyong bangkay at dadaloy ang dugo sa loob ng 1,000 milya. Sabi ni Tangju, narinig na ba ng iyong kamahalan ang galit ng isang karaniwang tao? Sinabi ng hari ng Qin, ang galit ng isang karaniwang tao ay makikita ng mga tao na tanggalin ang kanilang mga sombrero at nakayapak at iuntog ang kanilang mga ulo sa lupa. Sinabi ni Tangju, ito ang galit ng isang pangkaraniwang tao, hindi ang galit ng isang scholar. Nang patayin ni Zuanzu si Wang Liao, isang kometa ang tumama sa buwan. Nang pinaslang ni Niezing si Han Kui, isang bahaghari ang tumusok sa araw. Nang paslangin ni Yao Li si Qingji, isang lawin ang lumipad papunta sa palasyo. Ang tatlong lalaking ito ay pawang mga karaniwang tao. Galit sila ngunit hindi nila ito ipinahayag. Ang magandang kapalaran ay bumaba mula sa langit, at sila at ako ang magiging pang-apat. Kung magagalit ang isang scholar, 2 tao ang papatayin, ang dugo ay dadaloy ng 5 hakbang, at ang buong bansa ay magluluksa, gaya ngayon. Sa sandaling ito, si Wang Masheng, isang modernong senior instructor, ay naglalabas ng galit na hindi maihahambing sa 2 sa teksto sa itaas, ngunit nakakatakot din. Matapos mamulat, alam ni Yang Yian na maaaring mali ang pagkakaintindi ni Wang Masheng. Ang lahat ng mga pensiyon para sa kanyang ama at ilang remittances na natanggap sa paglipas ng mga taon ay ikinulong ng kanyang lola sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, at ni isang sentimo ay hindi ginalaw. Noong mahirap ang buhay bilang isang bata, tinanong ni Yang Yian ang kanyang lola kung bakit hindi niya ginamit ang pera kapag mayroon siya nito. Naalala niya na may luha sa mata ng kanyang lola nang sabihin nitong, nominally, ito ang resettlement fee ng tatay mo. Kung gagamitin mo itong pera, ibig sabihin patay na talaga ang tatay mo, hindi nawawala. Kaya nating tatlo na malampasan ang mahirap na buhay na may kaunting katapangan. May paniniwala sa ating mga puso na baka isang araw ay babalik ang iyong ama. Ayaw ni Lola na walang magulang ka, at hindi kita kayang alagaan ng ilang taon. Kaya, naniniwala si Lola na buhay pa ang iyong ama at babalik siya balang araw. Noong bata pa si Yang Yian, hindi niya maintindihan ang sinabi ng kanyang lola. Nang siya ay lumaki, naunawaan niya na sa katunayan, si Lola ay nagbigay sa kanya at sa kanyang kapatid na babae ng pananampalataya at pag-asa. Mula noon, walang sinuman sa pamilya ang nagbanggit ng paghawak ng pera sa maliit na kahon na gawa sa kahoy. Trituhin mo na lang na parang wala ang pera. Mahirap ang buhay, at umaasa silang lahat na buhay pa ang kanilang ama na si Yang Gaozhong. Ang nawawala, ay hindi nangangahulugang patay na. Kaya't nang makita niyang nagagalit si Wang Masheng, mabilis na ipinaliwanag ni Yang Yian, hindi naintindihan ni Uncle Wang, nandoon na ang pera, ngunit itinago lang ito ni Lola. Pagkatapos sabihin kay Wang Masheng ang sinabi ng Lola noong taong iyon, bamantong hininga si Wang Masheng, pasensya na kay Brother Gaozhong, dapat ay pumunta ako sa iyo ng mas maaga. Nang makitang basa ang mga mata ni Wang Masheng, naantig si Yang Yian. Naniniwala na siya ngayon na si Wang Masheng at ang kanyang ama ay tunay na magkakasama sa buhay at kamatayan. Sinabi ng kanyang mga mata kay Yang Yian ang sinseridad at pagkakasala. Matapos aliwin si Wang Masheng, natahimik ang hapagkainan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Li Jia, Yian, kumusta ang kalusugan ng iyong lola ngayon? Hindi gaanong maganda ang kalusugan ni lola nitong mga nakaraang taon. Plano kong bumalik sa aking bayan para sunduin sina lola at kapatid na babae pagkatapos ng internship. Sabi ni Yang Yian. Tumangala si Wang Masheng at sinabing, orihinal, pagkatapos kang imbitahan sa hapunan, bibisita ang pamilya namin sa bahay mo. Ngayon ay tila hindi maganda ang kalusugan ng iyong lola, at hindi ako maaaring pumunta doon ng padalos-dalos. Kailan ka uwi, mas mabuting sumama si Tito Wang. Ano sa tingin mo? Sige, ipapaalam ko sa iyo pagdating ng panahon. Gayunpaman, Tito Wang, kung abala ka, huwag kang pumunta. Maghintay hanggang sa dalhin ko si Lola sa sinaunang kabisera, at maaari kang pumunta at makita siya. Alam ni Yang Yian na si Wang Masheng ay isang taong hindi lamang abala sa mga gawain, ngunit napakaabala rin. Okay, siguraduhin ipaalam sa akin kapag dumating ang oras. Oo nga pala, hahanapin ko mamaya ang usapin ng nanay mo. Maaari itong ituring na isang bagay para sa akin bilang isang tiyuhin na gawin para sa iyo. Sa sandaling ito, nakipag-usap si Wang Masheng kay Yang Yian tulad ng isang elder, at bawat salita ay taos puso mula sa puso. Nang ang iilang tao ay nag-uusap tungkol sa mga usapin ng pamilya, tumunog ang cellphone ni Yang Yiyo at naputol ang pag-uusap. Nakita ni Yang Yiyo na si Liu Ziki ang tumatawag, at dapat ay nakarating na siya sa Ancient Capital Hotel, kaya ngumiti siya ng paumanhin at sinabing, pasensya na, Tio Wang, siya ang kaibigan ko noong bata pa ako. Hiniling ko sa kanya na pumunta para sa hapunan, ano sa palagay mo?
Mataimtim na sinabi ni Wang Masheng na may seryosong mukha, "Anak, maaaring hindi mo maintindihan ang pagkakapatiran sa pagitan namin ng iyong ama. Masasabi ko na ang iyong ama na si Yang Gaozhong at ako ay hindi magkapatid sa dugo ngunit mas mabuti kaysa magkapatid na dugo. Mula ngayon, ikaw na ang anak namin ni Lao Li. Sana ay huwag mong ituring ang iyong sarili bilang isang tagalabas sa harap namin, at hindi mo kailangang mag-alala. Gawin mo lang ang gusto mo, intindihin mo." Nang marinig ang mga salitang ito ni Wang Masheng, namula ang mga mata ni Yang Yiyo. Hindi pa niya naranasan ang pagmamahal ng kanyang ama o ina, kaya't siya ay umungol at tumango. Sinabi rin ni Li Jia, Oo, Yian, ituturing kita bilang sarili kong anak sa hinaharap. Kahit na hindi ko pa nakikita ang iyong ama, si Wang Hemian ay nakikipag-usap sa akin ng higit sa 10 taon. Anak ka ni Brother Gaozhong, at ng aming anak. Ay trato ka namin na parang zanger sa hinaharap. Salamat, tito at tita. Ang pakikinig sa mga salitang ito na nakapagpapasigla sa puso, isang kasinungalingan ang sabihing hindi ako natitinag. Sa sandaling ito, ang pinakanagulat na tao ay si Fu Chao na nakatayo sa isang tabi. Alam niya kung gaano kabigat ang mga salita ni Wang Masheng kay Yang Yian ngayon. Sina Fu Chao at Wang Masheng ay nagkita sa koponan 10 taon na ang nakalilipas at nagtrabaho sa parehong sistema ng higit sa 4 na taon. Noong panahong iyon, si Wang Masheng ay hindi isang senior instructor. Madalas na magkasamang kumakain ang dalawa at laging naririnig ni Wang Masheng na nag-uusap tungkol sa isang teammate na nagkaroon ng life and death relationship sa kanya. Natural, naiintindihan niya na ang mga salita ni Wang Masheng kay Yang Yian kanina ay mula sa puso. Wang Masheng ay ang pinaka-promising young generation representative ng pamilya Wang sa Yancheng. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang kanyang mga salita, sa isang tiyak na lawak, ay kumakatawan sa buong pamilya Wang. Ang kapangyarihan ng pamilya Wang sa koponan ay ang tunay na boss. Higit sa lahat, ang mga bunga ng matandang pamilyang Wang ay nabubuhay pa. Sila ay mga matatanda pagkatapos ng pagkakatatag ng bansa. May isip na si Yang Yiyo ay magkakaroon ng maayos na paglalayag at isang magandang kinabukasan sa pangangalaga ng pamilya Wang. Sa ganitong paraan, si Fu Chao ay lihim na nagpasya na makipagkaibigan kay Yang Yiyo, ang nakababatang henerasyon. Ibinaba ni Yang Yiyo ang telepono at lumabas para tanggapin si Liu Ziki. Sa labas ng koridor, tiningnan ni Liu Ziki ang box number at lumapit. "Taidan, bakit ngayon ka lang nandito?" Nakangiting tanong ni Yang Yiyo matapos siyang makita. "Huwag mo nang banggitin. Umuulan sa labas kapag gabi. Hindi man lang ako makataksi." Malungkot na sabi ni Liu Ziki. Tumingin sa kanya si Yang Yiyo at sinabing, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kunin mo ang sasakyan noong nakaraan? Paanong walang pera sa account ng kumpanya?" Ang kotse ay pinili noong nakaraang linggo, ngunit ang Guyuan Wine ay malapit ng ilunsad, at nagkaroon ng problema sa pag-aproba ng lisensya ng produkto. Naging abala ako sa bagay na ito sa mga araw na ito at wala akong oras upang kunin ang kotse. Pupunta ako pagkatapos kong gawin ito. Medyo nakadikit ang mga kilay ni Liu Ziki. Naantig si Yang Yian at nagtanong, "Sasama ako sa iyo para kumuha ng kotse bukas. Hihilingin ko kay Chen Xiaobei na tumulong sa lahat ng mga formalidad sa loob ng ilang oras. Dapat ay mayroon kang paraan ng transportasyon upang mapadali ang iyong trabaho, para hindi ka makatipid dito. At ano ang nangyari sa pag-aproba ng lisensya ng produkto na iyong hiniling? May humaharang ba dito? Nakahanap ka na ba ng makakalutas nito?" Noong una akala ko normal procedure lang ang problema. Matapos tumakbo ng ilang beses, may nakita akong mali. Ang aming mga produkto ay nakapasa sa opisyal na inspeksyon sa kaligtasan ng pagkain at walang anumang problema. Iginiit ng Departamento ng Kalusugan na may problema. Naramdaman kong may mali at humiling sa isang tao na i-clear ito. Gumastos ako ng kaunting pera para malaman na may sadyang hamarang sa amin. Parang may gustong mag-take advantage sa atin. Sa puntong ito, hindi masyadong maganda ang mukha ni Liu Ziki. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at nagtanong, "Sabihin mo sa akin ang tungkol dito ng detalyado bukas. Hahanap ako ng tao. Sumama ka sa akin para makipagkita muna sa ilang tao." "Okay, I guess if the other party wants to interfere in our company, they will jump out in the next 2 days. Oo nga pala, sino ang nag-imbite sa iyo sa hapunan?" Casual na tanong ni Liu Ziki. "Isang pamilya ng 3, at ang tatay ko ay isang teammate." Medyo komplikadong sabihin. Mamaya ko nasasabihin. Mayroon ding big boss sa guard department ng sinaunang kabisera. Hiniling ko sa iyo na pumunta dito ngayon upang ikaw. Maaaring maging pamilyar sa kanya. Magiging maginhawa para sa iyo na gumawa ng mga bagay sa hinaharap, at kailangan mong mag-isip ng 2 beses kung may humingi muli ng gulo. Binuksan ni Yang Yian ang pinto ng kahon habang nagsasalita. Nang marinig siya ni Liu Ziki na magsalita, nagulat siya. Ang malaking boss ng guard department ng sinaunang kabisera ay may ranggong koronel. Gayunpaman, nang sundan niya si Yang Yian, bago siya mabigla ng malaking boss ng guard department,
nakita niya ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang paningin. Sa isang iglap, ang puso ni Liu Ziki ay sumabog sa kulog. Nakakaloka. Dahil masyado siyang pamilyar sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, kapag nasa team siya, madalas niyang makita sa mga pahayagan ng kanyang mga larawan at artikulo, at ang manual ng koponan ay siya rin ang sumulat. Lubos siyang hinangaan ni Liu Ziki. Higit sa lahat, siya ay isang bihirang batang senior instructor sa martial arts world. Ang idolo ni Liu Ziki ay natural na si Wang Masheng. Halos hindi na mamalayan, humakbang siya pasulong at sumaludo, "Kumusta, punong instructor?" Kabanata 58, Paggastos ng maraming pera bilang pansuporta. Nakita ni Wang Masheng ang nasa sabik na saludo ni Liu Ziki at nakangiting nagtanong, "Isa kang retiradong gwardya, kilala mo ba ako?" Sa pag-uulat sa 20 punong tagapagturo, ang pangalan ko ay Liu Ziki, 3 taon na akong nagretiro. Nababasa ko dati yung mga interpretasyon sa pahayagan sa team. "I am your fan," malakas na sagot ni Liu Ziki, at syempre hindi niya nakalimutang saludo si Fu Chao, ang pinuno ng security department sa tabi niya. Si Liu Ziki, na pumasok sa mundo ng negosyo, ay mas mature at sophisticado sa paningin ni Yang Yian kaysa dati, at mas makinis din siya. Ngayon lang, ang huling pangungusap na sinabi niya kay Wang Masheng, "Ako ang iyong tagahanga," ay nagpapuri sa kanya sa puso ni Yang Yian. Ang pambabala na ito ay mabuti. Gaya nga ng kasabihan, hindi mapapagod ang pambabala, at lahat ay gustong makarinig ng magagandang salita. Tumawa ng malakas si Wang Masheng sa sinabi ni Liu Ziki, "Hindi masama si Liu Ziki. Childhood friend ka ni Yian, kaya iisang pamilya tayo. Halika na, huwag kang magpigil, maupo ka at kumain ng sabay-sabay." "Salamat, Chief Instructor," tuwang-tuwa si Liu Ziki, ngunit hindi agad umupo. Sa halip, sinulyapan niya sina Li Jia at Wang Zhongren, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian, "Ibig sabihin, dapat kang magpakilala sa akin. Kung hindi, paano ako uupo?" Ngumisi si Yang Yian, at agad na tumingin kina Li Jia at Wang Zhongren, ipinakilala si Liu Ziki sa isa't isa. Ilang tao ang magalang bago umupo para kumain. Sa hapagkainan, si Li Jia ay mas may karanasan sa pakikipag-ugnayan ng tao kaysa kay Wang Masheng, at nagkusa na tanungin si Liu Ziki kung ano ang kanyang ginagawa. Ang tanong na ito ay isang matalas na tanong sa punto. Hiniling ni Yang Yian kay Liu Ziki na pumunta sa hapunan ngayong gabi para lamang sa pangungusap na ito. Nagulat si Liu Ziki, at pinigilan ang maraming tanong sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit nakipagrelasyon ang kanyang kapatid na si Yang Yian sa isang malaking tao tulad ni Wang Masheng. Gayunpaman, anuman ang mangyari, alam niya na ang Yunqi Company ay magiging ganap na ligtas mula ngayon. Ang asawa ng isang senior instructor ay nagtanong ng personal, na kung saan ay upang ihatid ang isang mensahe. Umupo siya ng tuwid at nagsimulang sabihin kay Li Jia ang sitwasyon ng Yunqi Company. Siyempre, binigyang diin ni Liu Ziki na si Yang Yian ang boss sa likod ng Yunqi Company. Habang nagsasalita, si Liu Ziki ay lihim na tumingin kay Wang Masheng at nakita niyang seryoso siyang nakikinig ng hindi nagpapakita ng ibang ekspresyon, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos magsalita, sabi ni Wang Masheng, "Well, kayong dalawang kabataan ay magaling. Nakabuo ka ng isang produkto na mabuti para sa katawan. Ito ay napakahusay, ngunit dapat mong mahigpit na kontrolin ang kalidad at hindi maaaring magkamali. Huwag mag-alala, Tiu Wang, ang formula ay ibinigay ko, at ito ay nasa parehong antas ng Zuyan Peel. Bukod dito, pagkatapos mabuo ang produkto, ipapadala muna namin ito sa mga kaugnay na departamento para sa inspeksyon ng seguridad. Ilulunsad lamang ito sa merkado kapag natugunan ng lahat ang mga pamantayan." Sumabad si Yang Yian at idinagdag na naiintindihan niya na natatakot si Wang Masheng na mag-shortcut siya. "Well, mabuti yun." Tumango si Wang Masheng. Pagkatapos ay biglang nagpalitan ng tingin sina Li Jia at Wang Masheng. Nakita ni Yang Yian si Wang Masheng na tumango sa kanya ng walang laman. Pagkatapos ay ngumiti si Li Jia at tumingin kina Yang Yian at Liu Ziki at sinabing, "Yian, Xiao Liu, may nakababatang tiyahin si Zonger na kagagaling lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Wala siyang magawa sa bahay. Siya ay nagtapos na mag-aaral sa kagawaran ng pananalapi sa Harvard College. I wonder if you can arrange a position for her in your company. Mas mabuti pang mainip siya sa bahay." Oo, start-up pa lang ang Yunqi Company namin at kailangan lang namin ng mga talent na magaling sa finance. Tita Lee, napapanahon ang iyong rekomendasyon. Kung ikukumpara kay Yang Yian na naunang pumasok sa lipunan, ang makamundo na si Liu Ziki ang unang nag-react. Tuwang-tuwa siya at mabilis na pumayag. "Nagbibiro ka ba? Ang kapatid na babae ng isang senior instructor, isang nagtapos na estudyante sa Harvard College, ay kulang sa trabaho. Magiging idol ba siya sa bahay?" Hinding-hindi ito maniniwala ni Liu Ziki. Implicitly itong sinabi ni Li Jia, na talagang para protektahan ang Yunqi Company. Ganitong bagay ang gusto niya. Noong una, hindi nag-react si Yang Yian.
Nang makita niya ang masayang ekspresyon ni Liu Ziki, nalaman niya ang susi. Tumingin siya kina Li Jia at Wang Masheng at labis na naantig. Naunawaan niya na ito ang kanilang maingat na pagsisikap. Sa pagdating ng kapatid ni Wang Masheng sa Yunqi Company, malamang na ang Yunqi Company ay magkakaroon ng mas kaunting problema sa hinaharap. Okay, then this matter is settled. Pagkabalik, hahayaan kong pumunta ang tiyahin ni Zunger para magulat sa iyo. Nakangiting sabi ni Li Jia. Sinabi ni Yang Yian nang may pasasalamat, salamat tito at tiya. Ang iyong anak ay hindi dapat maging magalang sa hinaharap. Kapag wala ang mga magulang mo, sana ituring mo akong kalahating ina. Nagkunwaring galit si Li Jia at inikot ang kanyang mga mata kay Yang Yian. Tumanggo si Yang Yian na may damdamin. Nang magsasalita na sana siya, ibinaba ni Fu Chao ang kanyang tasa at nagtanong, Yian, Xiao Liu, may kahilingan din si Uncle Fu. Pwede magtanong. Naantig ang puso ni Yang Yian, at mabilis niyang sinabi, Tito Fu, kung mayroon kang anumang tagubilin, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko kung kaya ko. Hahawala lang, tanong ko lang kung kulang ba ang kumpanya mo sa mga magaling sa computer. Ang tiyahin mo ay may pamangkin sa bahay. Magaling siyang maglaro ng computer, ngunit hindi niya tinatahak ang tamang landas. Balita ko, hacker siya sa ibang bansa. Anyway, nagkaproblema siya sa computer at bumalik sa China. Ngayon ay hindi magandang bagay na manatili sa bahay. Walang hiya si Uncle Fu at gustong humingi ng trabaho para sa bastos na iyon. Siyempre, kung walang angkop, huwag pilitin. Natapos magsalita si Fu Chao, ngumiti siya at tumingin kina Yang Yian at Liu Ziki. Naunawaan niya na sinusuportahan ng kanyang matandang teammate na si Wang Masheng si Yang Yian ng maraming pera. Ang lakas ng matandang pamilya Wang, hindi na kailangang sabihin, ay kahanga-hanga. At gusto niyang mapanatili ang magandang relasyon kay Wang Masheng. Si Yang Yian, isang junior na nagsimula ng negosyo sa sinaunang kabisera, ay ang pinakamahusay na bono. Hiniling ni Li Jia sa kanyang hipag na dumiretso sa kumpanya ni Yang Yio. Ito ay isang mensahe. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakaisip din si Fu Chao ng isang plano at nagkusa na magpakita ng mabuting kalooban kay Yang Yio. Muntik na niyang pinangalanan. Sa hinaharap, paprotektahan ko ang Yunqi Company sa Guda. Ang pahayag na ito ay para makipagkaibigan kay Yang Yio at ipakita ito kay Wang Masheng. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho si Fu Chao sa Guda, ngunit si Wang Masheng ay nasa Yancheng. Gaya ng kasabihan, ang mahistrado ng county ay hindi kasing husay ng kasalukuyang tagapamahala. Sa pag-aalaga ni Fu Chao kay Yang Yiu sa Guda, maaalala siya ni Wang Masheng. Para naman kina Yang Yiu at Liu Ziki, matapos marinig ang mga salita ni Fu Chao, hindi nila naunawaan na siya ang nagkukusa upang magpakita ng mabuting kalooban. Kahit na ang kumpanya ay hindi nangangailangan ng mga talento sa computer, kailangan itong sabihin na ito ay lubhang kailangan sa oras na ito, hindi banggitin na ito ay talagang kailangan ito. Sumenya si Yang Yiu kay Liu Ziki na hayaan siyang sabihin na pagkatapos ng lahat, si Liu Ziki ang namamahala sa kumpanya. Agad na sinabi ni Liu Ziki kay Fu Chao, maraming salamat, punong instructor. Ngayon ang panahon ng internet. Ang pag-unlad ng kumpanya ay hindi magagawa ng walang mga talento na mahusay sa computer. Nag-aalala ako na hindi ako makakapag-recruit ng mga tao. Oo, salamat Uncle Fu, nag-echo din si Yang Yian. Hahaha, okay, then I thank you, tumawa din si Fu Chao, at lihim na napabuntong hininga sa kanyang puso na ang bait ng dalawang kabataan. Sa hapagkainan, lahat ay nag-usap at nagtawanan, at nagsaya. Sa panahong iyon, tinanong ni Li Jie kung mayroong anumang kahirapan sa pag-unlad ng kumpanya. Sasabihin na sana ni Yang Yian na may problema sa pag-aproba ng produkto. Ngunit si Liu Ziki ang nanguna at sumagot, walang problema, maayos ang lahat. Hinarang niya ito. Napatingin si Yang Yian kay Liu Ziki nang may pagtataka, ngunit hindi siya nagsalita, iniisip na maaaring may dahilan siya para dito. Natapos ang pagkain makalipas ang 3 o 4 na oras. Si Wang Masheng at ang kanyang pamilya ng 3 ay bumalik sa hotel. Ngayong alam na niya ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Yang Yio, hindi nagmamadali si Wang Masheng na pumunta sa kanyang bayan. Siya ay abala sa opisyal na negosyo at babalik sa Yancheng bukas. Binalak niyang hintayin si Yang Yio na sunduin ang kanyang lola sa sinaunang kabisera bago bumisita. Bago umalis, paulit-ulit niyang sinabi kay Yang Yio na tawagan siya kung mayroon. Si Fu Chao ay may driver na sumando sa kanya at umalis pagkatapos mag-hello. Sa pasukan ng Ancient Capital Hotel, tanging sina Liu Ziki at Yang Yio lamang ang naiwan. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Sinuntok ni Liu Ziki si Yang Yio at sinabing, ang sorpresa na ibinigay mo sa akin ngayon ay napakalaki. Tumibok peren ang puso ko. Tara na at humanap tayo ng tahimik na lugar para sabihan ako. Paanong ang chief instructor na iyon ay teammate ng tatay mo? Dumating ang dalawa sa malapit na tea house.
Sinabi ni Yang Yiyo kay Liu Ziki ang tungkol sa kanyang pagkakakilala kay Wang Musheng sa Fengwang Mountain at tungkol sa kanyang ama. Pagkatapos pakinggan ito, bumantong hininga si Liu Ziki, ngunit mas nasasabik ang kanyang mukha, na nagsasabing, sa relasyon ng punong tagapagturo at ng malaking boss ng sinaunang departamento ng gwardya ng kabisera, sa wakas ay may kumpiyansa akong tulungan si Yunki na lumago sa hinaharap, haha. Siya nga pala, bakit hindi mo ako hinayaang sabihin kay Tita Li Jia noon na ang problema sa pag-aproba ng produkto ay malulutas sa paglapit niya para kumustahin? Tanong ni Yang Yian kay Liu Ziki. Si Liu Ziki ay tumingin sa kanya na parang tanga at sinabi, gago ka ba? Ang relasyon ng pamilya Wang ay isang malaking puno. Ito ay tulad ng pagpatay ng manok gamit ang butcher knife para gumamit ng pabor sa maliit na bagay gaya ng pag-aproba ng produkto. Naalala kong sinabi mo na may tao sa pamilya ni Lin Huan na tila nagtatrabaho sa management agency. Maaari mong tanungin si Lin Huan bukas. Isa siya sa mga shareholder. Dapat kayang lutisin ito, tama ba? Kung hindi, nandyan pa rin ang big boss, Minister Fu. Matapos makinig kay Yang Yian, siya ay nahihiya, umubo at tumawa, ang iyong mga kasanayan ay lubos na bumuti. Nakikinig sa iyo, ito talaga ang totoo. Tama, buddy, wala ako sa Senior CEO Training Circle for nothing, tumawa si Liu Ziki at mayabang na sinabi. Mukha kang mani. Ano? Tumaba ako. Pwede mo akong pag-alitan kung gusto mo. Hahaha. Nag-react si Liu Ziki at nagalit. Ang dalawa ay uminom ng tsaa at nag-chat, puno ng pagsinta. Ang mga araw na iyon ay higit na mamahalin sa mga alaala sa hinaharap, dahil mas kaunti ang oras na magkasama. Kabanata 59 Hindi kita pinagbutihan. Noong gabing iyon, nag-chat sina Yang Yiyo at Liu Ziki hanggang sa huli na. Madaling araw na nang makauwi sila. Gusto niyang tawagan si Chen Xiaobei, ngunit naisip niyang huli na ang lahat. Siya. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paggising ng maaga. Nakatulog siya hanggang natural na nagising. Nang bumangon siya, halos tanghali na. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Chen Xiaobei para hilingin sa kanya na kumuha ng kotse para kay Liu Ziki. Kailan? Konektado ang tawag, hindi man lang umimik si Yang Yiyo. Nagsimulang magpaputok si Chen Xiaobei. Direkta niyang sinumpa si Yang Yiyo, na nagpagalit kay Yang Yiyo. Hindi niya alam kung paano niya nasaktan ang mainit na ulong porcelain doll na ito. Yang Yiyo, isa kang bastard. Ito ang unang pangungusap na sinabi ni Chen Xiaobei. Galit na galit si Yang Yiyo. Siya ay isinumpa ni Chen Xiaobei nang walang dahilan. Kailangan niyang humingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi niya magawang magalit. Huminga siya ng malalim at hindi nagalit. Sinabi niya sa telepono, Miss Chen, hindi kita sinamantala o sinamantala. Bakit mo ako pinapagalitan? Sinabi ni Chen Xiaobei sa isang malupit na tono, wala kang lakas ng loob na samantalahin ako. Bakit mo binubuli si Lingling kagabi? Umalis siya kaninang umaga. Natarante si Yang Yiyo at sinabing, ano ang sinasabi mo? Paano ko siya nabuli? Magsalita ka ng maayos. Hindi mo siya binubuli. Bakit umiyak si Lingling pagkatapos niyang lumabas ng gautang Mingchi kahapon ng gabi? Nagpunta siya sa goal kaninang umaga. Sasamahan daw niya ako, pero bigla siyang umalis. Hindi mo ba siya binubuli? Sabi ni Chen Xiaobei sa tonong nag-aakusa. Lalong naguluhan si Yang Yian habang nakikinig, baliw ka, wala akong ginawa, paano ko siya mabubuli? Si Liu Lingling ang panganay na anak na babae ng pamilya Liu, how dare I bully her? Kakaibang sinabi ni Chen Xiaobei sa telepono, Yang Yian, talagang nagdududa ako kung mayroon kang emosyonal na katalinuhan. Kahit tanga ay nakikita na may gusto si Lingling sa iyo. Nagsulat ka sa message wall kahapon na kailangan mo siyang mahanap. Sino ito? Kunin ito. Alam ni Lingling na mayroon kang isang tao sa iyong puso at malungkot. Gaano katanga? Nakaramdam ng pait si Yang Yian sa kanyang puso. Paanong hindi niya maramdaman na may magandang impresyon sa kanya si Liu Lingling? Kaya lang, hindi may kukumpara ang mga gawain ng pamilya Liu at isang batang nayon sa bundok na tulad niya, kaya hindi siya nang ahas na magpahayag ng kahit ano kay Liu Lingling ng madali, at wala siyang sinabi. Sa pag-iisip tungkol sa mensaheng isinulat niya kahapon, napagtanto ni Yang Yian na hindi niya naintindihan at sinabi kay Chen Xiaobei, ang siya, nang baliw na si Chen Xiaobei ay tumutukoy sa aking ina. Okay, binaba ko na ang telepono. Pupunta ako sa airport para makita siya. Lumipad si Lingling 2 oras na ang nakalipas. By the way, anong gusto mong pag-usapan natin? Matapos marinig ang paliwanag ni Yang Yian, napagtanto ni Chen Xiaobei na hindi niya naintindihan at medyo napahiya. Kailangan ng kumpanya ng kotse. Hihilingin ko kay Liu Ziki na tawagan ka. Maaari mo bang dalhin siya upang makita ang isang kotse? Sige, tawagan mo si Lingling. Yang Yian, nararamdaman ko na gusto ka ni Lingling, kahit na wala siyang sinabi. Okay, ibaba mo ang tawag, alam ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, mapait na ngumiti si Yang Yian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawag pa rin niya si Liu Lingling.
Sa kasamaang palad, naka-off ang telepono. Umalis siya. Hindi maipaliwanag na walang laman si Yang Yian sa kanyang puso. Hindi niya talaga maipaliwanag ang nararamdaman para kay Liu Lingling. Siguro nasa puso niya siya. Hawak si Dao Xiangxiang sa kanyang mga bisig, naisip ni Yang Yian ang proseso ng pagkakakilala nila ni Liu Lingling. Mukhang nagkaroon na talaga siya ng puwang sa puso niya. Ngunit, ngayon huli na ang lahat. Wala na siya, at hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita sa hinaharap. Pagkatapos, nakaupo sa sofa saglit, umiling si Yang Yian at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Nagalit siya at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Lin Huan. Kagabi, sinabi ni Liu Zeki na may natigil sa lisensya ng produkto, at hahayaan niya si Lin Huan na makahanap ng koneksyon upang makita kung magagawa niya ito. 3 beses tumunog ang telepono ni Lin Huan at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Hindi na muling tumawag si Yang Yian. Siguradong busy siya. Oo naman, pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng text message mula kay Lin Huan, na nagsasabing, busy ako, tatawagan kita mamaya. Sumagot si Yang Yian ng isang pangungusap, huwag mag-alala, maghintay hanggang matapos siya. Tapos tumayo na siya para magluto. Bagamat siya ay nag-iisa at hindi nagkukulang sa pera, ang kanyang mahirap na karanasan sa buhay ay nakasanayan niyang mag-ipon. Anyway, marunong naman siyang magluto. Pagkatapos niyang kumain kasama sina Dao at Ziyang, handa nang lumabas si Yang Yian. Ngayong hapon, siya at ang matandang pinuno ng squad ni Liu Zeki na si Jiang Zhenyu ay mag-i-interview sa kumpanya ng auction sa ilalim ng Zhao Group. Ito. Tinawag na panayam, ngunit ito ay isang proseso lamang, dahil pamilyar si Jiang Xin sa tagapamahala ng Departamento ng Human Resources ng kumpanya ng auction. Napagkasunduan nilang magkita ng 2:00 ng hapon, kaya naisip niyang mas mabuting pumunta ng mas maaga. Matapos magmaneho si Yang Yian, tinawag niya si Jiang Xin. Nang lumabas si Jiang Xin at nakita ang BMW na minamaneho ni Yang Yiu, sinabi niya ng may mapait na ngiti, Brother Yang, hindi ko maintindihan. Ikaw at si Liu Zeki ngayon ay may kumpanya, bahay at kotse, bakit gusto mo pa ring pumunta sa auction company para mag-internship? Mahirap makakuha ng full-time na trabaho pagkatapos ng internship. Haha Kuya Jiang, hindi mo alam, umaasa lang ang lola ko na makakahanap ako ng 9-to-5 white-collar job tulad ng ginagawa nila sa TV pagka-graduate ko ng kolehiyo. Ang aking kasalukuyang major ay angkop para sa akin, at ang pagtatrabaho ng ilang sandali ay magiging paliwanag sa aking lola at sa aking sarili. Hindi ko pa rin maisip, pero tama ang filial piety mo, haha, Tara, ihahatid na kita sa HR manager. Nagawa ko na ang mga pag-aayos, at dadaan ka lang sa mga galaw. Don't worry, ang manager na kilala ko dito ay kamag-anak ng isa kong teammates. Ngumiti si Jiang Xin at inakay si Yang Yiu papasok sa auction building. Inilabas ni Yang Yian ang pulang sobra na matagal na niyang inihanda mula sa kanyang bulsa at sinabing, pasensya na sa abala sa iyo sa pagkakataong ito, kapatid na Jiang. Ililibre kita ng isang tasa ng tsaa. Nakita ni Jiang Xin na ito ay isang pulang sobra, at mukhang medyo makapal. Naantig siya saglit, pero nakakunot ang noo niyang sinabi, you are slapping my face. Kayo ni Liu Zeki ay magkapatid, ibig sabihin ay kapatid kita, Jiang Xin. Bakit mo itinatapon? Itabi mo na. Taos-pusong sinabi ni Yang Yian, Brother Jiang, makinig ka sa akin. Ginagawa mo ang mga bagay para sa akin. Sa pangkalahatan, hindi pabor ang pagtrato sa mga tao sa pagkain at paninigarilyo. Kung hindi mo tatanggapin, tatalikod ako at aalis at hahanap ng bagong trabaho. Siya. Pinasok ito sa kamay ni Jiang Xin. Nang marinig ni Jiang Xin ang sinabi ni Yang Yian, ngumiti siya at sinabing, okay, pagkatapos ay kukunin ko na. Salamat po. Kung may sasabihin ka sa hinaharap, magtanong ka lang. Si Yang Yian ay hindi nagkukulang ng kaunting pera ngayon, kaya ang ibinigay niya kay Jiang Xin ay 10,000 yuan. Alam niyang kapag may pinapagawa siya sa isang tao, kailangan niyang gumastos ng pera para ipagpalit siya sa isang pagkain, at kailangan din niyang may utang na loob sa kanya. Pamilyar si Jiang Xin kay Liu Zeki, ngunit hindi sa kanya, Yang Yian. Kung hindi niya ito bibigyan ng mga benepisyo, ang sinumang tumulong sa kanya sa susunod ay sasabihing ignorante. Si Jiang Xin ay nasa mabuting kalooban upang tanggapin ang pulang sobra ni Yang Yian. Personal niyang dinala si Yang Yian sa opisina ng Human Resources Manager. Pagdating niya sa pinto, nakita ni Yang Yian ang karatula at nalaman niyang ito ay deputy manager. Naisip niya na kung may deputy, dapat may regular. Matapos kumatok si Jiang Xin sa pinto, isang boses ang nagmula sa loob. Manager mo, ito ang pamangkin na si Yang Yian na sinabi ko sa iyo. Pagkapasok niya, ipinakilala ni Jiang Xin si Yang Yian sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50. Kumusta, manager mo, ang pangalan ko ay Yang Yian. Nagkusa si Yang Yian na humakbang pasulong at makipagkamay kay manager mo. Napaka-energetic mong binata. Hello, ako si Mo Wansheng.
Pagkatapos nito, sinabi niya kay Jiang Xin, Captain, ikaw at ang aking tiyuhin ay magkakasama. Ako na ang nag-asikaso sa pamangkin mo. Maaari kang pumunta at maging abala. Okay, salamat, manager mo. Nagpasalamat si Jiang Xin, iminuwestre si Yang Yian at lumabas. Sa oras na ito, ngumiti si manager mo at sinabi kay Yang Yian, ang aming kumpanya ng auction ay madalas na nagsusubasta ng mga sinaunang kultural na labi. Ang mga cultural relic na ito ay kailangang magsulat ng mga makasaysayang maikling artikulo. Isa kang history student. Dapat kaya mong gawin ang trabahong ito, di ba? Tumango si Yang Yian at nagsabi, walang problema, salamat, manager mo. Okay, aayusin ko ang isang tao na puna ng iyong employment file para sa iyo, at magsisimula kang magtrabaho bukas. Sabi ni Mu Wansheng, at dinale ang telepono sa desk. Manager mo, ano ang maitatanong ko? Matapos makonekta ang tawag, isang boses ng babae ang dumating, na huminto sa tainga ni Yang Yian at medyo naninigas. Xiao Zhou, halika sa aking opisina, sabi ni Mu Wansheng sa telepono. Paumanhin, manager mo. Ginagawa ko ang trabahong ipinagagawa sa akin ni Manager Wu. Pwede ba akong pumunta mamaya? Ang boses ng babae ay parang humihingi ng tawad, ngunit sa katunayan, sa pandinig ni Yang Yian, siya ay perfunctory lang kay Mu Wansheng. Karaniwan, ang isang manager na nag-utos sa kanyang mga subordinate na pumunta sa opisina ay dapat na pumunta kaagad, at hindi siya maglalakas loob na gumawa ng mga dahilan, ngunit ang babae sa telepono ay talagang dumating. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian na ang mukha ni Mu Wansheng ay ganap na itim, at ibinaba niya ang telepono ng malakas, at galit na sinabi, gusto kong makita kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Si Mu Wansheng ay sobrang nanlumo kamakailan. Ang kumpanya ay nagpaparatsut sa isang bata at magandang babaeng presidente, at dapat itong tumayo sa kanyang panig at ibagsak ang kampo ng bagong presidente, ngunit siya ay pinigilan ng mga shareholder ng kumpanya. Ang bagong presidente ay isang batang babae, at isang grupo ng mga shareholder ay hindi kumbinsido. Sila ay naging dehado sa pakikibaka sa panahong ito, na ginagawang mapagmataas ang mga shareholder. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mapahiya siya ngayon ng isang maliit na clerk. Siya agad na tumayo at sinabi kay Yang Yian, sumama ka sa akin, ako mismo ang gagawa ng mga file para sa iyo. Kabanata 60, tahol ng aso sa lugar ng opisina. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung ano ang nangyari, maaari niyang hulaan mula sa masungit na mukha ni Mu Wansheng at ang walang tigil na tawag sa telepono na ngayon ay isang pakikibaka sa lugar ng trabaho. Mas mabuting huwag na lang makipag-usap kay Mu Wansheng sa oras na ito. Tahimik niyang sinundan si Mu Wansheng at sinundan siya para gawin ang entry file. Marahil dahil nandoon si Yang Yian, si Xiao Zhou sa telepono ay hindi nagbigay ng mukha kay Mu Wansheng, na nagpahiya sa kanya habang nagagalit. Nang lumabas siya ng opisina, casual niyang ipinaliwanag kay Yang Yian, isang maliit na empleyado lang ng kumpanya. Umaasa siya sa relasyon niya sa apelyidong Wu at hindi niya alam ang apelyido niya. Yang Yian, ngumiti lang at hindi umimik. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Para sa apelyidong Wu na binanggit ni Mu Wansheng, nahulaan niya na dapat itong opisyal na tagapamahala ng Departamento ng Human Resources. Ito. Mukhang ang nangungunang manager na si Wu at ang deputy manager na si Mu Wansheng ay naghahamon sa isa't isa. Hindi nagulat si Yang Yian. Kahit sa ang kapaligiran, may mga ilog at lawa kung saan may mga tao, pabayaan ang lugar ng trabaho. Ang mundo ng negosyo ay parang larangan ng digmaan, at gayon din ang propesyon. Sa likod ng mga saradong pinto, ang isang kumpanya at isang gusali ay may sariling mundo. Hindi kailanman mawawalan ng away sa pagitan ng mga tao. Galit na naglakad sina Mu Wansheng at Yang Yian patungo sa isang lugar ng opisina na humigit kumulang 300 metro kwadrado. Pinaghiwalay ng mga parisukat ang bawat tao. Ito ang ordinaryong lugar ng opisina ng kumpanya ng auction sa ilalim ng Zhao Group. Sumulyap si Yang Yian at nakitang mayroong hindi bababa sa 100 tao na nakaupo sa kani-kanilang mga posisyon na nagtatrabaho. Direktang lumakad si Wansheng sa isang babaeng nasa edad 30s na nakasuot ng propesyonal na maikling palda. Sa mga mata ni Yang Yian, ang babaeng ito ay may makapal na make-up at mapupulang labi at isang matambok na figure. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa harap ng computer at nagbukas ng isang shopping website upang mag-browse. Hindi siya busy gaya ng sinabi niya sa phone. Bumantong hininga si Yang Yian, sure enough, siya ay perfunctory kay Mu Wansheng. Ang babaeng ito ay dapat ang maliit na clerk na si Xiao Zhou na binanggit ni Mu Wansheng. Medyo maganda siya sa di kalayuan. Hindi niya napansin ang pagdating ni Mu Wansheng at nakatingin pa rin sa screen ng computer. Zhou Xiaoli, talagang abala ka, Mu Wansheng naggot ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa mahinang boses. Biglang nagulat kay Mu Wansheng mula sa likuran, si Zhou Xiaoli ay nagmamadaling isinara ang webpage at tumayo at sinabing, Mumo. Manager mo, I am. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Mu Wansheng,
huwag mong sabihing nagtatrabaho ka, Manager mo ay. Nag-alinlangan si Zhou Xiaoli. Ito ang bagong kasamahan ni Yang Yio, agad na ay proseso ang kanyang employment file. Huwag mong isipin na ako, Wu, ay hindi makakaharap sa iyo. Maliit ka lang empleyado, bakit ka nagpapanggap na dodgy? Malamig na sumangot si Mu Wansheng at hindi binigyan ng anumang mukha si Zhou Xiaoli. Sa katunayan, talagang takot si Zhou Xiaoli kay Mu Wansheng. Kahit na may relasyon man siya kay Manager Wu o wala, si Mu Wansheng ang manager, at talagang hindi niya ito kayang labanan. Sa sandaling ito, si Zhou Xiaoli ay pinahirapan din. Hindi niya pinansin si Mu Wansheng dahil inutusan siya ng nangungunang manager, si Wu, na subukang huwag gumawa ng mga bagay para kay Mu Wansheng, ngunit hindi niya inaasahan na si Mu Wansheng ay lalapit sa kanya ng personal. Pinili niya ang manager sa pagitan ng manager at ng deputy manager. Maaliwalas ang kanyang tagiliran, ngunit hindi niya kinaya si Mu Wansheng na pumunta sa kanyang bahay. Hindi siya nang ahas na harapin si Mu Wansheng ng tahasan. Nang sasagutin na sana niya si Mu Wansheng, gagawin ko kaagad, isa pang boses ang tumunog, na nagpasaya kay Zhou Xiaoli. Kuya mo, ano ba ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Haha. Lumingon si Yang Yian at nakita niya ang isang kalbong matabang lalaki na nasa edad 40 na ang edad na naglalakad. Tumingin siya kay Mu Wansheng na puno ng panunuya ang mukha. Malamig na sumangot si Mu Wansheng, Manager Wu, kukuha ako ng isang kasamahan upang ipasok ang file. Sagot niya nang walang pakialam. Pareho silang nagsalita sa malamig na tono, ngunit pareho silang may ngiti sa kanilang mga labi. Nakita ito ni Yang Yian at naisip niya, lahat sila ay mga mapagkunwari na matandang fox. Sa oras na ito, si Zhou Xiaoli sa gilid ay masayang sumigaw, Manager Wu. Mukhang nahanap na niya ang kanyang amo, at may kaunting pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang matabang lalaki na may apelyidong Wu ay ngumiti kay Zhou Xiaoli, pagkatapos ay tumingin kay Mu Wansheng at sinabing, katrabaho. Akala ko intern yun. Dumaan ba siya sa proseso ng pakikipanayam? Sa oras na ito, puno ng pagmamalaki ang mga mata ni Zhou Xiaoli. Sinulyapan niya sina Yang Yio at Mu Wansheng at sinabi kay Manager Wu, hindi, sa mga taong na-interview nitong mga nakaraang araw, wala akong impresyon sa taong ito, ngunit mayroon akong impresyon. Nang bawat kinakapanayam. Matanda mo, mali ito para sa iyo. Ang kumpanya ay may sariling mga patakaran. Hindi alinsunod sa mga alituntunin para sa iyo na ayusin ang mga tao na pumasok ng walang saysay. Mas naging malamig ang sinabi ni Manager Wu. Malamig na ngumuso si Mu Wansheng at sinabing, hindi ko hinayaang dumaan si Yang Yio sa proseso ng pakikipanayam. Isa siyang top student na specially recruited ko. Siya ay isang nangungunang mag-aaral sa Departamento ng Kasaysayan ng Gude College. Ang kumpanya ay mayroon ding mga espesyal na halimbawa ng recruitment dati. Maliba para sa akin, ang Human Resources Manager, na pumunta sa mga kolehiyo para maghukay ng talento. Hehe, ngumisi si Manager Wu, old mo, kailangan kong ipaalala sa iyo na ikaw ang Deputy Manager. Tsaka yung special recruitment na binanggit mo ay yung old rule. Ang kasalukuyang tuntunin ay matagal nang nabago. Sa hinaharap, ang sinumang papasok sa kumpanya, intern man ito o hindi, ay dapat dumaan sa mga pamamaraan ng kumpanya. Ito ay matagal nang itinakda. Hindi mo ba alam ito, ang Deputy Manager ng Human Resources Department? Kung hindi mo alam, nagsimula na akong magduda kung nababagay ka pa ba sa posisyon mo ngayon. Ire-report ko sa presidente ang sitwasyon mo mamaya. Napakaseryoso, tsaka sinong nakakaalam kung sino ang batang ito sa iyo? Hehe, siya kaya ang illegitimate son ni mo. Haha. Galit na galit si Mu Wansheng, ikaw. Ikaw Fatty Wu ikaw. Nang mabalitaan ni Yang Yio na ang matabang lalaking ito na may apelyidong Wu ay talagang sumalakay kay Mu Wansheng at ginawang biktima ang kanyang sarili, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Kahit na ayaw niya sa internship na ito, kailangan niyang turuan ng leksyon ang taong grasa ngayon. Lumaki ang away ni Fatty Wu at Mu Wansheng, at kasali si Yang Yian, na nagsasabing si Yang Yian ay anak sa labas ni Mu Wansheng. Bagamat alam ni Yang Yian na ito ay bunga ng pag-atake ni Fatty Wu kay Mu Wansheng, nagalit ito kay Yang Yian. Nakatawag din ng atensyon ng mga tauhan sa paligid ang away ng dalawa. Nang makita ang malaking palabas, nanlaki ang mga mata ng lahat, handang panoorin ang kaguluhan. Kahit na si Yang Yian ay malapit ng bugbugin ng isang tao, isang boses ang tumunog, at lahat ay nakahanda at bumalik sa kanilang mga upuan. Nakita ni Yang Yian sina Mu Wansheng at Fatty Wu at huminto. Nagkaroon kasi ng tahol sa office area. Wangwang. Sunod-sunod na tunog ng tahol, ngunit iyon ay tahol ng aso. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng mga tao sa buong lugar ng opisina, tila takot na takot sila sa tahol ng aso, na naging dahilan ng kakaibang pakiramdam ni Yang Yian. Paglingon niya, nakita niya ang isang purong gintong aso na lumilipad patungo sa kanya. Tila siya ang target, na naging dahilan upang hindi malay ni Yang Yian na umatras, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang walang mali siya sa aso, ngunit sa halip ay naglabas ng kagalakan.
Si Yang Yian, na mahilig sa mga aso mula pagkabata, ay tumigil at tumayo. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpakita na ito ay isang Golden Retriever, at medyo pamilyar ito sa malayo. Wang wang wang. Ang Golden Retriever ay sumigaw ng masaya at 3 metro ang layo mula kay Yang Yian sa isang iglap. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yian. Sa wakas ay alam na niya kung bakit parang pamilyar ang Golden Retriever na ito. Ang pamilyar na Golden Retriever na ito pala ay ang asong iniligtas niya sa tubig sa Gude Park. Ang hitsura at hininga nito ay malalim na nakatatak sa isipan ni Yang Yian. Kung hindi niya nailigtas ang asong ito, hindi makukuha ni Yang Yian ang Chen Kun Pot. Kung wala ang Chen Kun Pot, hindi siya magkakaroon ng master sa estado ng Yuanshen, Yun Changxi. Kung wala ang master na si Yun Changxi, hindi sana siya nagpractice ng Taoism, at ang kanyang isip ay hindi magkakaroon ng iba't ibang mga medikal na lihim na itinuro ng master, at iba pa. Kung wala ang mga pamana na ito, hindi niya magkakaroon ng bahay at sasakyan na mayroon siya ngayon, lalo pa ang milyon-milyong deposito sa kanyang bank card, at Yunqi Company. Dahil din sa pagligtas sa Golden Retriever na ito kaya naputol niya ang kanyang daliri at nagpatulo ng dugo para makilala ang may-ari matapos makuha ang Chen Kun Pot, na humantong sa pagkalunod. Sa huli, siya ay nailigtas ni Zhao Nan, na naghahanap ng may-ari ng aso mamaya. At para mailigtas siya, binigyan siya ni Zhao Nan ng artificial na paghinga, at nawala ang kanyang unang halik. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, nadama ni Yang Yian na ang Diyos ay mabait sa kanya. Ang aso at si Zhao Nan, na nagligtas sa kanya, ay malalim na nakatatak sa kanyang isipan mula noong araw na nagising ang kanyang amo na si Yun Changxi at ipinasa sa kanya ang kanyang pamana. At hinding-hindi niya ito nakakalimutan. Naalala niya na binigyan siya ni Zhao Nan ng business card bago umalis, ngunit sinampal siya sa mukha ng kanyang kasintahan noong panahong iyon. Nasa loob siya ng mahina at inilagay ito sa kanyang bulsa. Dahil dito, nang maalala niya ito at hinanap, hindi na niya ito makita. Gustong-gusto niyang makilala muli ang maladyosang babae. Akala niya ay wala na siyang pagkakataong makilala siya, ngunit sa sandaling ito ay nakita niya ang kanyang Golden Retriever. Ibig sabihin malapit lang siya. Nang isipin niya ito sa kanyang puso, ang Golden Retriever ay sumugod sa kanya at masayang sumangot, at nagsimulang umikot sa kanyang paligid, na para bang hindi niya nakalimutan si Yang Yian, ang tagapagligtas ng buhay. Si Yang Yian ay nasa mabuting kalooban. Yumuko siya at hinawakan ang ulo ng Golden Retriever at binati ito. Sa oras na ito, nakarinig siya ng pagbati. Hello, Presidente. Magandang hapon, Presidente. Isa-isang nagsalita ang mga staff sa office area. Tumangala si Yang Yiyo, at sa sumunod na sandali, siya ay nasa sabik, at pagkatapos ay nanginag ang kanyang buong katawan. End of this chapter.